Mga kaibigan, patuloy po natin tinutugunan ang problema ni Evelyn Putoy sa kanyang PhilHealth card. Ang card na pinanghawak ni Evelyn ay sponsored. Ang ganitong klase ng PhilHealth IDs ay valid lamang ng 1 taon. May kalakip din itong discounted premiums para sa lahat ng LGUs na nagpatupad ng programang ito. Mga kaibigan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Jose Sidfrey Panganiban, Officer in Charge Head ng PhilHealth. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. Expired na nga ba, sir, itong PhilHealth card na pinahawakan ni Evelyn? Dahil hindi ko po nakikita ang card ng ating miyembro, gusto ko po makita ang validity date ng ating card. Apo. Pero pagka ano, sir, pagka mga sponsored ng mga mayor ang card, gaano ito katagal naglalast, sir? Ang ID ng isang sponsor, lalong-lalo na iyan ay pinondohan ng munisipyo, ang validity po na yan ay 1 taon. Na kung sa 1 taon, 2 to 3 months bago mag-expire yan, nire-renew po yan ng ating mga local chief executive. Sila rin po ang magpaparenew po noon? Hindi po, may pupunta po sila sa kanila para mag-survey po ulit kung karapat-dapat na po sila para mag-avail ng ating sponsored program. Ayun. So, sa madaling salita, sir, yung mga magpapa-re-enroll ang membership ng mga beneficiaries, sir. Tama ho ba yun? Ang nag-identify po niyan ay ang DSWD ng bawat munisipyo na kung saan sila ay nakakaalam kung sino ang mga karapat-dapat na maging kasapi o miyembro ng sponsored program. Sir, posible ba na ituloy ng cardholder yung pagbabayad para patuloy na mapakinabangan ng PhilHealth benefits? After 1 year, yan ay sa survey, titingnan, i-assess po yan kung karapat-dapat pa sila, kung sila ay meron ng kakayahan na magbayad ng kanilang premium, pwede po nila ipagpatuloy as voluntary program. Pag hindi naman, sir, kaya, DSWD nga po ang magpapatuloy. Tama ho ba yun? Kung hindi naman nila kaya, sasangguni sila sa DSWD para maisama sila sa programa ng ating gobyerno. Opo. Paano kaya ang gagawin, sir, ni Evelyn sapagkat hindi niya po ayata batid na nag-expire na yung kanyang PhilHealth card at namatay yung kanyang nanay sa ospital at inaasahan po nila na makukuha po silang mga na pera sa PhilHealth. Pero sabi nga po mukhang nabaliwala. Paano po kaya ang pinakamainam na payo natin, Evelyn? Na-confine sila sa ospital, upon discharge, sila ay po binibigyan ng 3 buwan or 60 days upon discharge para mag-claim ng refund sa PhilHealth. Okay? Now, sabi nga, after 2 months, kinuha ng ospital, sa kanila binigay sa miyembro para sila nang mag-file. Doon po sa proseso yun ay may pagkukulang ang ating ospital. Kasi, kumbaga, na natenga o tumagal ang dokumento ng 2 buwan sa ospital. Opo. Ayun. So, paano yun, sir? Pagka ang ospital may depresya, paano kailangan po natin gawin? Silang pupuntahan natin at alamin natin kung bakit tumagal sa kanila at bakit after 2 months sa kanila binigay sa miyembro, tinext sila ang miyembro at para sabihin na kunin nyo ng dokumento at kayo na mag-file sa PhilHealth, bagamat alam nila na iyon ay made-deny na dahil nag-expired na ng 60 days. Alright. Pwede po namin, sir, papuntahin si Evelyn sa inyo para makapagreklamo ba? Ang aking tanggapan po ay sa Sanimed Building, dito po sa may Quezon Avenue at sa 10th floor po. Alright. Sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Sige po. Magandang hapon, sir. Mga kaibigan, si Jose Sidfrey Panganiban, ang Officer in Charge PhilHealth, ang head ng PhilHealth po, ang ating nakapanayam. Napag-alaman natin na ang sponsored PhilHealth card ay pananagutan ng mga sponsor ang pagbabayad at pagkaparenew ng membership ng kanilang mga beneficiaries. Hindi ito dapat talagpas sa 2 taong lock-in period na ipinatutupad ng DSWD. At para matulungan si Evelyn Putoy, nasa linya po ng telepono si Mayor Mon Ilagan ng Cainta Rizal. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Opo, ano pa pwede natin gawin sa PhilHealth card ni Evelyn na hindi niya po napansin na nag-expire na pala? I-renew na lang po natin. Madali lang po naman yan at pinapacheck ko ngayon sa aking MMSWD. Opo. The fact na kasi ang nangyari po niyan in 2010 kasi
naputol yung kumbaga assistance o yung support, Opo. yung counterpart ng national government sa local government. Kasi it used to be we pay 1,200 per enrollee ng PhilHealth. Ngayon, 600 pesos ang sagot ng LGU and 600 pesos counterpart ng national government. Opo. But I think, if I'm not mistaken, no, ang report sa akin, mga 2010, they stopped it. Kaya ang epekto niyan sa amin, kung ang enrollees namin ng PhilHealth, based on our constituents, na talagang deserving naman na makakuha ng PhilHealth ay more than 5,000. Nung nag-start ng 2011 kami, bumaba ang enrollees namin kasi hindi namin kayang bayaran lahat yung enrollees nung 2010. Kasi noon may counterpart kami at 600 eh. Ngayon, 1,200 ang LGU kaintang ibabayad. Kaya ang epekto po niyan, bumaba po kami sa mga enrollees natin. But we're trying to upgrade now, no? We're trying to increase the enrollees of PhilHealth. Ito po taon na ito. Right now, if you will ask, there were about more than 3,000 of our constituents were enrolled by the LGU. Wala po silang binayaran doon. Yan po ay funding ng LGU Kainta. At sana doon sa 3,000 na yun, sir, kasama yung pangalan ni Evelyn Putoy? Pupunta na lang po siya siguro sa amin ng Monday, ng umaga, at dalhin po niya yung mga expired na kanyang PhilHealth, i-renew ko na lamang po. Special siya. Opo. Ayun, sir. Parang po patulungan si Evelyn na sabi nga po nawalan ng kanyang mahal sa buhay sa ospital. Kaya lang, sir, mukhang may diferensya rin po yung ospital sapagkat 2 buwang nabinbing yung mga papeles po sa kanila. Ano po? Ano kaya pwedeng gawin natin tulong kay Evelyn? Anong ospital? Hindi po naging malinaw po sa akin pero titignan na lang po namin, sir. Oo, At sige. ipabibigay Papuntay lang na po sa inyong tanggapan. Monday, and please tell Evelyn, my constituent, na dali na lang po yung mga necessary papers mula sa ospital at pati yung PhilHealth. Tingnan namin kung paano po siya matulungan. Alright. Sir, naku, maraming salamat po sa binigyan niyo pong tulong kay Evelyn Putoy. Wala pong anuman. Magandang hapon po at maraming salamat din. Ingat po kayo, sir. Mga kaibigan, si Mayor Mon Ilagan ng Cainta Rizal ang ating pong nakapanayam. Mga kaibigan, dahil sa maraming benepisyo na ibibigay ang Social Security System o SSS, ay maging ang mga kasambahay pinapakuha na rin ng SSS. Maliban po sa mga kasambahay, ikinukuha na rin po ng SSS ang mga drivers. At isa nga sa mapalad na mapagkakalooban nito ay si Isaias Caballio ng Mali San Mateo Rizal. Kaya lang, nang i-acquire na niya ang benepisyo ng SSS, doon na nagkaproblema. Ang SSS number ng kanyang amo ay may katulad na numero na pagmamayari ng ibang tao. Narito ang kanyang kwento. Ito si Isaias Caballio. Mahigit 1 taon siyang nagtrabaho bilang family driver ng negosyanteng si Jose Wong na may-ari ng isang malaking gasoline station. Hanggang sa umaga ng January 2, 2012 nang mabangga si Isaias ng isang kotse habang sakay ng kanyang motor. Si Isaias ay nabangga ng isang American national na si Philip Rothmund sa Mora. Binigyan sila nito ng 100,000 piso para sa pagpapagamot ni Isaias at nangako na paunang bayad pa lamang iyon, ngunit hindi na ito muling nagpakita sa kanila. 11 araw na na-confine sa ospital si Isaias. Sandali ring nawala ang alaala nito at kinailangang sumailalim sa mga therapy. Hindi na rin muling pinagtiwalaan na mag-drive sa pamilya ng negosyante si Isaias dahil sa nangyaring aksidente. At tanging pamamasada ng tricycle ang pinagkakakitaan nito ngayon. Kaya naman hirap na hirap ang pamilya ni Isaias, lalo na si Mary Ann na asawa nito. Masakit sa akin kasi yung kinikita niya dati nawala. Hindi kagaya dati po na ibibigay namin yung pangangailangan ng mga anak ko. Ngayon, wala talaga. As in, baon sa utang, ganon. Naisanlan namin yung motor. Hinihingi na lang din ni Mary Ann ang pangunawa ng kanyang mga anak dahil sa dinaranas nilang hirap pinansyal dahil sa kalagayan ni Isaias. Kaya sabi ko, unawaan mo na lang kasi si papa mo hindi rin pwedeng magdamag na magtrabaho yan kasi sumasakit ang ulo pa niyan, hindi siya pwedeng pwersahin. Ako gusto kong magtrabaho pero sino mag-aalaga sa kanila? At dahil nga sa hirap ng kanilang buhay, ay sinubukan ni Mary Ann na mag-apply ng SSS Sickness Benefit.
Ngunit ang SSS contributions ng kanyang asawa ay nasa ilalim ng SSS account ng boss nitong si Jose Wong na may SSS number na 03-3591000-1. Ang problema, may katulad na SSS number si Jose Wong, isang kumpanya, ang Newberg Commercial Company na nasa Frisco at doon na ipasok ang SSS contributions ni Isayas. Ayon sa SSS, kailangang ma-delete ang kanyang record sa nasabing kumpanya at mag-issue ng statement ang Newberg Commercial Company na hindi nila empleyado si Isayas Cabaliw. Ngunit nahirapan sa pag-aasikaso si Mary Ann dahil pinagpapasapasahan aniya siya ng SSS Main Branch, SSS Commonwealth at SSS Frisco. Pinapupunta kami ng Del Monte, pinapunta kami ng Main, SSS, walang nangyayari. Ngayon, napapagod na rin kami kasi ang laki ng gastos ko. Pagkuha ko lang ng mga requirements para maipasa ko sa SSS, hanggang ngayon wala pa rin kami nakiklaim. Dahil sa patuloy pa rin ang therapy ng asawa, ay nakikiusap si Aling Mary Ann sa nakabangga sa kanyang asawa. Pili Frotmont Zamora, kung nanonood ka sana ngayon sa Responde, kami ay nananawagan sa iyo ng aking asawa dahil sa pagkakabangga mo sa kanya ay hindi pa siya okay sa ngayon. Sana ay matulungan mo pa rin kami dahil hanggang sa ngayon ay nagte-therapy ang asawa ko. Ang therapy niya ay inuutang pa rin namin. Kahit konti lang, hindi naman kami humingi sa iyo ng labis-labis na pan-therapy lang sa kanya tsaka panggamot. Ngayon, nagme-maintenance ng asawa ko. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Kanina po ay nakapanayam na responde si Ms. May Rose Francesco sa SSS anniversary ng ahensya. Sa naturang pong press con, tinalaki ang ginagawang pagtugon ng SSS sa mga lumalapit na makakakuha ng kanilang mga benepisyo sa SSS. Kaisang responde sa layunin ito ng SSS na makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Sa kabila nito ay naging bukas pa rin si Ms. Francesco sa pagtulong sa responde. Ayon po sa kaniya, kailangan na maisaayos ang paglilipat ng contribution ni Isayas Cabaliw para madali nila makuha ang sickness benefit ito. Ang SSS na mismo umano makikipag-ugnayan sa mga branches ng SSS Commonwealth, Frisco at Main Branch nito para masiguro kung sino ang tuwirang may hawak sa kanila. Inaayahan po ni Ms. Francesco mag-asawa na tumungo lamang sa kanilang opisina mismo para silang tumutok at tumulong na mapabilis ang pagproseso ng kanilang mga papeles. Kung si Mr. Wong yung employer, si Mr. Cabaliw yung family driver. So, dun sa records ng SSS, lumalabas dapat employee si Mr. Cabaliw ni Mr. Wong. Pero sabi mo, yung SSS number ni Mr. Wong, meron kaparehong employer number. Lumalabas yung employer na yon doon sa records ni Mr. Cabaliw instead of si Mr. Wong as his employer. So tama yon, kailangan natin ayusin yung records para ang lalabas na employer niya si Mr. Wong. Medyo masalimuot lang yung yung procedure kasi maglilipat tayo ng information from one employer to the other. Pero siguro na lang, tutulungan na lang namin sila Mr. Cabaliw sa pag-process nito. Makikipag-ugnayan na lang kami sa Diliman Branch, Caloocan, saka San Francisco del Monte para matulungan namin na mailipat kaagad at makapag-claim ng sickness benefits si Sir. Kung may panahon si Ma'am Mary Ann na bisitahin kami sa media affairs, tapos para matingnan namin, mapag-aralan ko ano yung pwedeng gawin. Tapos kung kailangan namin siyang i-endorse dun sa branch, gagawin po na. Siguro yung mga documents pertaining to yung sickness benefit mismo, i-prepare lang ni ma'am. Kasi ang kailangan linisin muna natin yung contributions bago tayo pumunta dun sa benepisyo mismo. Kung ang inaayos natin yung contributions from one employer to the other, SSS documents muna ang gagamitin natin . Kung sakasakaling mangangailangan tayo, yung ibang dokumento manggagaling naman dun sa mga employers na involved, meaning si Mr. Wong as the household employer at saka yung isang employer na kapareho yung number. Ika-clarify ko lang yun. Meron pong, although magkapareho yung number nila, unique yun in such a way na yung isa is an employer ID number,
samantalang yung isa, employee ID number. Okay. Kasi yung gamit ni Mr. Wong bilang household employer, ang nire-register niya na number niya doon ay yung sarili niyang numero. So siguro meron lang tayong naging problema sa, probably sa encoding. Alright mga kaibigan, kung nanonood din po si Philip Rotmond, ako baka pwede mong tulungan ang pamilya ni Cabaliw. Hinihintay pa rin nila yung pangako na magbibigay para sa kanyang therapy. Magbabalik po responde. Tutok lamang.